Sa pangyayari natin ngayon, maraming mga balita tungkol sa mga mangyayari sa ating bansa, sa ating daigdig. Maraming naghahayag tungkol sa mangyayari, lalo ngayong Oktubre. Mayroong mga prediction na maraming magaganap sa ating bansa. Lindol, gutom, at mga pagbaha. At ang inaasahan na darating ang tinatawag na The Big One, yung malalakas na lindol na nagyanig na ng ilang mga panahon. Ngayong mga kaibigan, mga minamahal, gusto ko lang paalala sa bawat isa sa atin na sa pangyayari ng ating mundo, ng ating daigdig ay mayroong nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ating mundo, nagmamahal sa ating mga tao. Gusto kong basahin ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin dito sa John 3:16 na sinasabi ng salita ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Mahal ng Diyos ang sanglibutan. Mahal ng Diyos ang buong mundo. Mahal ng Diyos ang lahat na sangkatauhan. Kaya nga, ako'y naniniwala sa kabila ng mga pangyayari ng ating mundo, ng ating bansa, mayroong isang nagmamahal na nag-iisang Diyos na walang iba kundi yung lumikha ng langit at lupa. Kaya nga, minamahal, patuloy tayong manalangin para sa ating mundo, para sa ating bansa, upang mga prediksyon tungkol sa lindol, baha, tagutom at iba pa ay kung mangyayari man ay makahanda tayo at makabigay tayo ng pagkakataon na makabigay ng paghahanda sa ating mga sarili. Kaya nga gusto ko lang sabihin na mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga makasalanan. Ibinigay niya si Jesus para sa ating na nagsisampalataya. Kaya nga, alam ko po na sa mga pangyayari ay mayroong dahilan. Mayroong purpose ang Diyos sa mga pangyayari ito. Marahil ay pinabalik loob niya tayo sa Kanya at magsisi tayo ng ating mga kasalanan. At ang Diyos, kapag tayo ay nagpakumbaba at nagsisi ng ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo kung ano man ang Kanyang inahandang salot para sa sanglibutan. Kung tayo ay nananalangin at nagpakumbaba sa Kanyang harapan, kaya ito baguhin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, isa lang ang ating gagawin sa ating buhay. Ang laging manalangin at manalig sa Panginoon para iligtas tayo sa lahat ng mga sakuna sa ating buhay. Tandaan natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mahal ng Diyos ang sanglibutan, mahal ng Diyos ang tao, kaya huwag tayong mag-alala. Manalig tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa ating Panginoon Jesucristo.